sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Isang masayang gabi sa ating lahat. Pero sa ibang mga kapatid ko, maaring umaga, tanghali, hapon, at gabi. Yan, ha? So it's a blessed day. And welcome once again to our midweek Bible study. Yan. At tayo patuloy na magpuri, magpasalamat, dakilain ang ating dakilang Ama sa langit for giving us this opportunity to hear from Him. Ano ha? So before anything else, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, sambahin ka. Ama, kulang ang salita para ipahayag namin ang aming taus-pusong papuri, taus-pusong pasasalamat dahil sa iyong dakilang katapatan sa amin. For giving us this opportunity to hear from you, words that will be our guide in our daily life as we journey, Father God. Salamat, Ama, at kami ay nagagabayan ng iyong mga salita sa araw-araw na siya nagbibigay kalakasan sa amin sa lahat ng mga pagkakataon. Kung kaya, Ama, once again, we are here, Father God, and we are asking for your guidance, the guidance of your Holy Spirit, to give us the understanding that we need for every words, every lesson that we're gonna hear. Lord, na maunawaan namin because we acknowledge our nothingness. For without you, we are all nothing. So speak to us, Lord, and we
are listening. And we ask for thy double portion of your anointing to be upon your servants, Lord, mula sa music ministry, song leader, and of course, sa magbibigay po ng inyong banal na salita. Thank you, Father God. And once again, we give you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. And for today, of course, hindi natin makakalimutan yan, ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day. It's March 6, 2024. Happy birthday, ang aming Nanay Evelyn. Happy birthday, Lola Evelyn Ocampo. Happy birthday. And if I'm not mistaken, ilang taon na si Lola Evelyn? Hindi mo rin alam si Sir Jam, ano? Pero alam ko, nasa bandang ano na yan eh. Ha? Something 89 yata, magna 90 na. Pero patuloy siya pinapalakas ng ating Panginoong Diyos. Ano ha? And of course, Sister Andrea Malabanan and Sister Julie Verroya. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. And now, stretch na po tayo, mga kapatid. Ha? Talon-talon na, and let's ready ourselves para sa ating pagpupuri, sa ating Panginoong Diyos. Tawagin natin mga kasama sa bahay to join us as we give praise and worship to the Lord. And let's call on our praise and worship team. Let's welcome them. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan. Amen, amen. Dito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, Amen. hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Hindi kami nag-iisa. Hindi kami nag-iisa
pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad na. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, 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 salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Buhay mo'y ibinigay, buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Purihin ang
Glory to you. Thank you. Thank you, my Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon, kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo. sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. minsan pa ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas.
pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, tanging sa'yo lang, ako ay aasa, ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, hallelujah. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. Ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, papupurihan ka. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. And for tonight, tayo po ay magpapatuloy sa ating series sa Epistle to the Hebrews by Paul. And isasummarize po ni Sister Nilda ang Hebrews chapter 1 and 2. Let's prepare our hearts. Let's pray as we listen to the studies, mga kapatid. Thank you, Father God. I-welcome po natin ang butihing may bahay ni Pastor Fred. Walang iba kundi si Ninang Nilda Francisco. Let's welcome our sister.
Good evening mga kapatid. Welcome to our weekly Bible study. Purihin ang Panginoon. Anumang oras kayo datna ng ating pagtuturo sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, good evening. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Basahin muna natin ang ating board ngayon. Hebrews 1 verse 3. Ang sabi pong ganon. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. This is the word of the Lord. Manalangin tayo mga kapatid. Purihin ka, Panginoon. Makapangyarihan naming Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati sinasamba. Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito at muli iniimbok namin ang kapangyarihan mo. Lord, hingahan mo po ng buhay ang aming pag-aaral sa gabing ito. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng mga salitang mamumutawi sa aking labi. Ikaw rin po, Lord, ang magbigay ng kapahayagan sa bawat makikinig. Salamat, Ama. Use me mightily, Lord. All of this I pray in Jesus' name. Amen. Yan. Mga kapatid, ang aking pong iti-take up ngayon ay ira-wrap up natin yung ating mga napag-aralan na sa chapters 1 and 2 ng Hebrews. At alam ko naman na sinusubaybayan nyo to, buhat dun sa ating introduction na ibinigay ng ating head pastor na si Pastor Alex. Pero hayaan yung ulitin ko o kaya bigyan natin ng dagdag na pagtuturo kung ano man at alam kong ma-appreciate nyo dahil para lalo nating ma-appreciate ang ating pag-aaral sa ating Book of Hebrews. The Book of Hebrews is popularly known as the Old Testament of the New Testament dahil karamihan po ng topic dito po sa Book of Hebrews ay nanggagaling po sa mga pangyayari sa Old Testament. At dito po naglalarawan kung paano saan nagmula, kung bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan. At alam po naman na yung chapters 1 and 2 ay nakita na natin na napakagandang panimula na Jesus is superior to all beings. The book was written before the temple was destroyed by the Roman army in AD 70. Kaya the audience was likely a group of Jewish Christians undergoing fierce persecutions socially and physically, both from the Jews and the Romans. So, nung gawin po ito, kasalukuyan po silang uusig ng mga Hudyo na nasa mga Pariseyo, at ganun din po yung mga Roman soldiers, at alam naman natin na napakarami pong heroes of faith. Kaya dito po sa Hebrews, dito po na-enumerate yung mga heroes of faith, marami na pong nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. There's no clear name of the author. Wala pong binabanggit kung sino at kaya walang maaring mag-claim na lahat po ng Bible scholars, ang sinasabi nila, ay wala pong naka-definite na nakasulat na author ang Book of Hebrews, pero tandaan natin, ito po ay nasulat under the inspiration of the Holy Spirit. Hindi po ito maisusulat kung hindi po nagkaroon ng intervention ang ating Panginoong Jesus. Sino si Jesus sa Book of Hebrews? Paano siyang ipinresent? Who is Jesus in the Book of Hebrews? Jesus is presented in the Book of Hebrews as the Messiah, greater than all the people, practices, and procedures of the Old Testament, and the author of Hebrews explains how true that is. Jesus is the Son of God, the radiance of God's glory, and He represents the Father exactly. Ito pong binasa natin ay sabi nga, siya po ang talagang representation ng Ama. Doon sa Tagalog nga po, ang sabing ganun sa verse 3. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Yan. Kaya yung ating pagkakakilala sa ating Ama sa langit ay sa pamamagitan ni Jesus. Katulad nga nung sabi nga niya sa verse 1, hindi ba? In the past, sa unong-una, nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at ibang pamaraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Dahil ang ating anak, kaya nga sabing gano'n niya, itong si Lord, hindi ba, sa John 1, na ang salita nung una pa man,
Basahin natin mga kapatid para hindi tayo kwan. Sa John 1:1-3, ang sabi, ng pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kaya lahat po ng creation, everything here on earth, ay nalikha dahil lang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang instrumental kung bakit nagkaroon ng heaven and earth. Kaya dito po sa ating kwan, and Jesus is the ultimate sacrifice who ushered in a better covenant. Dito po sa prologue na to, ibig sabihin yung mga pangunang salita sa Book of Hebrews, He is presented as God's full and final revelation, infinitely superior to God's prophet who spoke the Father's truth in the Old Testament. Ang theme po niyan ng entire Book of Hebrews is the supremacy and sufficiency of Jesus Christ as revealer and mediator of God's grace. Kaya pag tinignan niyo po yung mga summary, karamihan po ng mga Bible scholars, nakakatuwa po ilan yung references na tinignan ko. Ang kanila pong kung hindi supreme, superior. Ang kanilang pagkakahati-hati ng bawat chapter, bawat topic, ay pinakikita po yung superiority o yung pagka-supreme o pagka-pinakamataas ng Panginoong Jesus. Kaya dito po sa chapters 1, hanggang chapter 4, ang sabi, He is the supreme revelation that Jesus Christ is the God's Son. And sa chapter 4, mula sa 14 to chapter 7, verse 28, the supreme high priest, who is Jesus Christ, God's Son. Sumunod, supreme minister, Jesus Christ as God's Son, and supreme author of faith, supreme example of endurance, and supreme marks of Christian conduct. So, pag tinignan niyo po ito, ang libro na ito ay ibinibigay yung lahat ng superlative. Ibig sabihin, pagka-superlative, alam naman nyo yung figure of speech, pinaka-highest, pinaka na. Kaya, the book of Hebrews could indeed be called the book of better things. Since the two Greek words for better and superior occur 15 times within this letter. Ito pong mga salitang better and superior, imagine mo, napakaraming beses na binanggit po dito sa libro na to. So, i-wrap up po natin. Ito pong pagkakakuha ng chapters 1 and 2, dito po yung superiority of Christ over the prophets, superiority of Christ over the angels. He is superior because of His deity and He is superior because of His humanity. Dito sa chapters 1 and 2, we encountered the first warning. Ito pong first warning, ibig sabihin, kaya dito po sa merong warning po, kapag ka nineglect o kinaligtaan natin, nabigyan ng importansya, ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya sa krus, ay dito po yung danger of neglect. Once the word of God has been spoken, some tend to neglect such salvation. Hence, they slowly drift from the message of truth. So, unti-unti kang mawawala. So, dito po sa chapter 1, ang alam ko ay si Pastor Simply at saka Sister Jen ang nag-take up nito. Without you knowing, kapag ka hindi mo tinanggap ang katotohanan, unti-unti kang mawawala sa katotohanan. So, perhaps the best way to appreciate the study of the book of Hebrews is to appreciate o to know, yung may 5 characteristic po kasi ang book of Hebrews. At ito po yung aking idadagdag sa introduction o i-wrap up natin yung bago natin ituloy yung mga pag-aaral at susunod din yung chapter 3, no? Pero dito po muna, dahil natapos na po tayo sa perang pinaka-prologue, yung chapters 1 and 2, tingnan po natin yung 5 karakteristik po ng book of Hebrews. Ang 5 karakteristik niya is unang-una, it is a book of evaluation. Sumunod, it is a book of exhortation, it is a book of examination, it is a book of expectation, and it is a book of exaltation. Ito pong pag-aaral natin ngayon ay hinango ko po doon sa isang libro na it is entitled Be Confident by Warren Wiersbe. So, dito po sinabi niya na it is a book of evaluation. Pag sinabi mong evaluation,
parang ine-evaluate mo yung binibigyan mo ng pag-aaral, no? Tinitignan mo yung iniimbestigahan mo, kumbaga. Sasabihin mo, pag sinabi mong evaluation, makikita mo na the writer presented the superiority of Christ and his salvation over the Hebrew system of religion. Mas mataas kesa dun sa panahon ng yung mga religion na pinangungunahan ng mga Pariseo at Saduceo during the time of Jesus Christ. Yung word better, dito po pag tinignan mo, ito pong libro ng Hebrews, napakarami pong sulat na nakasulat itong word na better, mas maigi. Yan. Is used 13 times in this book, and Jesus was presented as better than the angels. Yan, sinasabi, better than, he brought better hope. He is the mediator of better covenant. The covenant established on better promises, at so on. Doon po makikita nyo, pagka talagang pag-aaralan nyo, napakarami pong word na nakasulat doon ay better. Another word na palaging inuulit, besides yung word na better, ha? Kasi yung better, mas maigi. Perfect o ganap, no? Ang word na perfect is used in the original Greek version. It is used 14 times in the original. It means a perfect standing before God. This perfection could not be accompanied by the Levitical priesthood. So, sa chapter 7, verse 11, or by the law 7, verse 19, nor could be the blood of animal sacrifices achieve it. Jesus gave himself as one offering for sin. He has been perfected forever to them that are sanctified. Sa chapter 10, verse 1. So, itong word na perfect, makikita rin natin na madalas nababanggit ito sa Book of Hebrews dahil dito po talaga ang perfection. Kaya nga final dito na-present dito sa Book of Hebrews kung ano po ang ginawa ng Panginoon. It is, di ba, on the cross, sabi niya, it is finished. Kompleto na, wala ka na idadagdag. And the third word that you can mapapansin nyo na madalas binabanggit dito sa Book of Hebrews is the word eternal. Eternal. Ito po ay importante sa message of Hebrews. Jesus Christ is the author of eternal salvation. Magpakawalang hanggan. Through his death, he obtained eternal redemption. Wala ka nang idadagdag. At yun, ang pagka sinabi mong eternal, eternity, walang katapusan. Wala. Eternity nga eh. Nga. He shares with believers the promise of eternal inheritance. Kaya naalala ko noon nung ako bago-bago sa ministry. Binigyan po ako ng revelation ni Lord doon sa heart of the Bible, sa John 3:16. Ang sabi pong ganun, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ang ibinigay sa akin doon, dahil po ako'y nasa insurance industry, sabi niya gano'n, alam mo ba, ikaw ay naka-insured. Insured ka. Yung insurance mo ay life policy. Ibig sabihin, for life, eternal. At ang proceeds niyan ay eternal life. Pero ang premium na ipinambayad sa policy mo, sabi gano'n ng kwan, sabi gano'n niya, is the blood of Jesus Christ. So, fully paid. Wala kang babayarang premium sa iyong policy. Yung policy mo, na insurance mo, ay may proceeds na eternal life. So, hindi ka nagbayad. It is a free gift. Kasi ang salvation natin is free gift. Pero, sabi gano'n niya, maaring makancel o maaring masuspend ang policy mo kapag ka nagkasala ka. Wow, ay di, paano yun? Pero, sabi gano'n sa akin nung sa Revelation, pero pwede mong i-reinstate. Wow, marireinstate pagka sa 1 John 1:9, kapag ka nagsisikat tunay ng kasalanan mo, kapag ka ikay nagkasala, masususpend o makakancel ang policy mo, pero i-reinstate natin and you ask forgiveness from the Lord at iyon ay marireinstate. At kaya yung iyong sanctification, yung iyong justification, magtutuloy-tuloy at yung eternal life ay makukuha mo ang proceeds na once you are dead. Di ba? Yun ang maganda dun sa
life insurance na ipinakita sa akin ni Lord. So, kapag kinonbine natin itong tatlong salita na to, makakabuo ka ng isang statement na ganito ang magiging resulta. Pagsamasamahin natin yung word na better, yung word na perfect, at word na eternal. Pagsamasamahin natin. At ito po ang statement na makukuha mo. So, when we combine these three words, ito po ang sinasabi. We discover that Jesus Christ and the Christian life He gives are better because these blessings are eternal and they gave us a perfect standing before God. So, ang sabing ganon, the life that is given to us when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior is better because the blessings that He gives or that the acceptance of our acceptance and faith in our Lord Jesus Christ are better, and the blessings they give are eternal, and they give us a perfect standing before God. So nakakatuwa po na maunawaan natin na itong Book of Hebrews nagpapakita sa atin ng tunay na perfection ng ating kaligtasan. So, number 2 is that it is a book of exhortation. Pag sinabi po kasing exhortation, ito po ay isang warning na ito po ay isang parang ini-encourage ka, ini-exhort ka, di ba? Pag exhortation, itinataas ka, pero with warning, di ba? So, it is, when we say exhortation, it simply means encouragement, comfort, consolation with warning. This word is related to comfort that the Holy Spirit gives in John 14:16. That He is our comforter, hindi ba? The Holy Spirit convict us, convince us, and comfort us. So, i-convince ka na ikay nagkasala, di ba? At una, iko-convict ka. Iko-convict ka, alam mo, nagkasala ka. And then, iko-convince ka na, anak, mali ang ginawa mo. So, mag-repent ka. And then, when you repent, iko-comfort ka ni Lord. Halika ulit, balik ka anak. So, napakaganda na malaman natin na the book of Hebrews is a book of exhortation. Hindi mo dapat katakutan. The epistle of Hebrews was written not to frighten people, but to encourage them. Kasi po, sabi ko na nga sa inyo, may warning, di ba, may kwan. Doon sa chapter 2, nandun na yung agad yung unang warning eh. Sabing ganun doon sa chapter 2, huwag mong i-neglect yung great salvation o huwag mong ipagwalang bahala yung napakahalagang kaligtasan na inoffer ng ating Panginoong Jesus. Kasi kapag ka ni-neglect mo, drifting from the word na yon. So that is found in chapter 2, 1-4. Ikalawang ito yung tinatawag nating 5 problem passages sa Book of Hebrews. 5 po ito na bibigyan tayo ng exhortation ng Panginoon. Iwawarn ka, sasabihan ka. Pero ang purpose po nito is to encourage us to heed God's word. Makinig ka. Makinig ka, huwag mong ipagwalang bahala. Ito ay sinasabi sa atin hindi para ikaw ay down, para hindi ikaw ay pagalitan ng husto. Yan ay ibig sabihin, pag nakinig ka, ikaw ay mabibigyan ng direksyon upang makabalik sa Panginoon. Ang ikalawa ay yung doubting the word, hard heart, sa chapter 3. Dullness toward the word is lagi sa chapter 5. Despising the word, willfulness, chapter 10. Defying the word, refusing to hear, chapter 12. So itong 5 exhortation na to are addressed to people who are truly born again. Their purpose is to get the readers to really pay close attention to God's word. Pag hindi tayo nakinig and really hear it, sabi nga, we will start to drift away. Neglect always leads to drifting. Mawawala tayo. So, ikatlong characteristic is the book of examination. Kapag ka nagbasa ka ng book of Hebrews, we will find ourselves asking ourselves, sabi nga niya, what am I really trusting? Kanino ba ako nagtitiwala? Kanino ba ako nananampalataya? Am I trusting the word of God or am I trusting the things of this world that are shaking and ready to fall away? Kaya dito po sa chapter 13, ito yung mga characteristic ng lives expected of us. Ito yung ipinaliliwanag kung paano tayo mamumuhay. Kasi sinabi nga rin dito, hindi ba yung love of money nandito eh.
Kaya it must be shaped by the dedication to Christ, and this will be manifested in their love for each other through their hospitality, concern, purity, contentment, and obedience. Kinakailangan kasi, God wants our hearts to be established with grace, meaning to be solidly ground to stand firm on your feet. Kaya ito pong chapter na yung ikatlong characteristics, book of examination. Examine natin ang sarili natin. Remember that we have a kingdom that cannot be moved. It is time to examine ourselves. Sabi nga, examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there's any evil in me, O Lord. Pa-examine tayo, mga kapatid. And number 4 characteristic is the book of expectation. Ito pong book of Hebrews is focused on the future. The writer informs us that he is speaking about the world to come sa chapter 2 verse 5, and time when believers will reign with Christ. Jesus is the heir of all things sa chapter 1 verse 2, and we share in the promise of eternal inheritance sa chapter 9:15. And the last is the book of exaltation. Yan. Lahat ng description ni Jesus Christ will show His superiority on all things. His description could never be applied to mortal man. Tandaan natin, hindi siya tao, mga kapatid. Naging tao siya. Naging tao siya upang tayo, sabi nga ni Minister Ernie, kinakailangan niyang maging tao dahil ang dugo niya, ang dugong nagbubu para sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Hindi po pwedeng hindi siya maging tao para siyang final o propitiation, siyang katanggap-tanggap na sacrifice para tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya yung brightness of His glory refers to the Shekinah glory of God that dwells in the tabernacle and temple. Pag sinabi mong Shekinah, yung naguglo, talaga, yun ang kanyang, yung sinasabing radiance of God's glory. Makikita mo, dun nga sa Old Testament, hindi ba? Hindi kayang tignan ng mga tao, kaya takot sila. Si Moses lang ang nakapasok sa holiest of holy during that time. Kaya si Moses, paglabas ng tabernacle, nagniningning ang mukha niya. Lahat tayo, pagka si Kristo ay nasa iyo, magniningning ka, kapatid. Magniningning tayong lahat. Evidently, this book exalts the person of Jesus Christ and His work. The author makes it clear that Jesus is God. Ito ang title na hindi kayang gamitin ng lahat ng kwan. Hindi ba? Doon sa baptism na during the time na kwan, ito yung sinabi may voice silang narinig. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Si Jesus Christ lang ang tinawag talaga na anak. Ito ang aking anak na kinalulugdan ko. Kaya itong title na Son of God ay napakahalaga na malaman natin since na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo man ay ginawang anak ng Diyos sa John 1:12. Those who accepted Jesus Christ as Lord and Savior were given the right to become God's children, mga kapatid. And in His works, Christ is the creator of the universe sa chapter 1 verse 2. Not only did Christ create all things by His word sa John 1:1 to 5, but He also uphold all things by the same powerful word sa chapter 1 verse 3. And He is before all things, and by Him all things hold together sa Colossians 1:17. Kaya mga kapatid, ang ating pag-aaral na ito ay napakahalaga. Tandaan natin, ang Book of Hebrews is written sa lahat ng mga taong nakakatanggap ng mga persecution. Ang sabi nga ganon dito sa ating sa Good News sa Bible, ang sulat na sa mga Hebreo ay para sa mga mananampalatayang dumaranas ng mahigpit na pag-uusig at nanganganim na tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Huwag nating hayaan na maabot natin yung period na tayo hindi makabalik, mga kapatid. Palagi, sabi nga ng mami noon, hanggat may buhay, may pag-asa. Bumalik tayo sa Panginoon kung ikaw man ang tinutukoy na tao na ito. Kung ikaw man, mga born again, penyet, pag konting nag-drip away, balik tayo, mga kapatid. Sapagkat may tatlong katotohanan na binigyang diin dito. Una, si Jesus ang anak ng Diyos na walang simula at walang katapusan. At ikalawa, bilang anak ng Diyos, Jesus ang paring walang hanggan na ipinahayag ng Diyos at higit sa, at ang ikatlo,
sa pamamagitan ni Jesus na ang mananampalataya ay naligtas na sa kasalanan, takot at kamatayan. Imagine mo, pati takot at kamatayan, fear and death. So, tayong lahat na nakipag-isa kay Lord habang tayo ay nag-aaral, mga kapatid, napakahalaga na makinig tayo sa ating mga pag-aaral, makinig tayo sa salita ng Diyos at kung ano man ang sinasabi, huwag tayong matatakot sa mga exhortation na bababasa natin. Sabi nga ganun do sa Hebrews 3, sa chapter 3 and 4, chapter 4, maririnig nyo, if you hear God's voice today, harden not your heart. Today is the day to be saved. Yung today, importante po yun doon sa chapter 3 and 4 na i-discuss ng mga susunod nating mga mananampalataya o di-discuss ng ating mga magtuturo na susunod sa chapter 3 and 4. Purihin ang Panginoon at alam ko, tayo ngayon ay nadagdagan ang kalinawan sa pag-aaral natin sa libro ng Hebrews. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid. Mahal naming Ama, pinupuri ka namin at naluluwalhati sinasamba. Salamat po Lord sa pag-aaral na ito. Lord, ang sabi po sa John 12:32, when I am lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Lord, sa oras na ito, we lift you up in the midst of our brothers and sisters. We lift you up in our midst. We thank you, Father God. Ikaw po ang manguna sa aming buhay. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng kaluwalhatian na sa bawat gagawin namin, ikaw po, Lord, ang mag-guide. Turuan mo kami, Panginoon, upang maisapamuhay namin ang lahat ng salitang aming napapakinggan. Pabanilin mo kami, Panginoon, katulad ng sabi mo, be holy for I am holy. Thank you, Lord, sa mga salitang ito. And we thank you, Father God. We thank you, Lord. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Purihin ng Panginoon. God bless everybody. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.